Hindi man tayo karapat-dapat sa diwa ng ating kababaang loob, mapapabilang tayo sa kanyang hinirang. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng katutubo at araw ng mga lubos na mahihirap. Inaanyayahan tayo na tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan at ipagtanggol ang kanilang karapatang pantao. Ipanalangin natin sila sa Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang sambayanan. Tumuloy po tayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga nagsubaybay sa ating live stream, magandang umaga rin sa mga yan. At welcome sa ating banal na misa itong araw ng linggo. Ika-28 ng linggo ng karaniwang panahon. Sa misang ito, itaas natin sa Diyos yung lahat ng ating mga pasasalamat sa lahat ng ating mga natanggap na biyaya galing sa Kanya. At ito din natin ang pagtitipong ito para pas lalo pa nating sambahin ang buhay na Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sasamba ka langit sa dakilang kalalagyan. Panginoon, aming Diyos na rin ang langit, Amang makapangyarihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Inilalarawan ni Isaias ang piging ng tagapagligtas kung saan tutugunin ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Nagpasalamat si Pablo sa mga Kristiyano ng Pilipos dahil sa kanilang kagandahang loob sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni Pablo ang mga pagsubok, nagpapasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang maharapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristong Hesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang buya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday sa inyong lahat, no? Sa mga nagsubaybay sa ating live stream dito po sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Unang palapakan natin ang Diyos, no? Sa lahat. Exercise sa umaga. Sa lahat-lahat ng biyayang ating patuloy na natatanggap galing sa Kanya. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa sa ngayon, isa po na aking napagnilayan ay itong patungkol sa isang imbitasyon na naglalayon sa isang paghahanda. Alam ko hindi ito mahirap intindihin sapagkat bilang isang tao, nakaranas na tayo ng iba't ibang klaseng imbitasyon. Ako lang natatawa sapagkat panahon ng imbitasyon, meron kasi kaming mga karanasan, kaming mga kaparian, bago kami maging pare, ay meron kaming, kumbaga, stage, kasi meron kaming mga stage sa formation, na kung saan, doon pa lang sa novitiate stage, sa aming buhay doon, sa amin lang na for 2 years, meron kaming
kumbaga buhay doon na kung saan limitado lamang yung aming mga damit. So, ito yung nakatawa sapagkat, yun na nga, every time na mayroong imbitasyon, minsan kasi isang nag-imbita, meron silang gustong mangyari. Una na diyan, meron silang gustong ipasuot, no? Meron tinatawag na dress code. Halimbawa, formal attire. Halimbawa, yun talaga yung gusto nila, yung pag naka-long sleeve o kung ano mang motive nila na gusto mangyari para sa kanilang selebrasyon. Ika nga, pinaghandaan talaga nila. Ang nakatawa dito, pag kami yung may bitahan, dahil limited lamang yung aming mga damit, minsan nakakatawa sapagkat, yun na nga, for 2 years kasi, yun lang yung allowed naming susuotin. Kaya pagdating ng, siguro after 1 year, sinasabi namin mag-fade away na yung kulay ng mga damit namin. Ako, no, during that time, meron na akong isang pulo na kung saan halos lahat ng lahat ng mga kaganapan na mga medyo special, yun lang lagi yung aking sinusuot. Kaya every time na merong iba sa amin na hindi nakapaglabas isang linggo, ay mapapansin talaga na wala ka nang nalalabhan, wala ka nang masuot. Kasi kahit na ordinaryong panahon, masusuot mo yung mga pulo mo. Kasi imagine, pagpasok namin sa novitiate, sa Bulacan, bilang lang yung aming mga damit. No? Bilang lang. Mga 15 or 14 to 15. So imagine for 2 years, yun lang yung balik-balikin mo. Kaya meron mga imbitasyon, matawa na lang kami. Ba't ganyan yung suot mo? Wala na bang ibang mas ano diyan? Matingkad pa na kulay. Minsan matatawa na lang kami. Para tayo mag-gardening dito, nakakaya. Ba't ganon? But then again, kami lang nakakaintindi. In such a way, nahihiya kami kasi, yun na nga, pagdating mo doon sa isang salo-salo, sa isang piging, yung doon, yung iba talaga, bihis na bihis. Kami, para bagang mafe-feel namin na, naku, patay tayo nito. No? Patay tayo sapagkat ang layo-layo ng ating mga suot sa kanila. Meron ding isang pare namin, never siyang nasusuot talaga ng yung leather shoes. Siguro pagpipilitin lang talaga siya. Pero wala siyang nagawa. Nung nag-imbita ay siguro very close friend. Siguro masyadong malapit sa kanyang puso. Kaya wala siyang magawa. Pero sabi niya sa buong ganap na selebrasyon, pakiramdam niya hindi sa busog. Wala siya para sa glutang sapagkat hindi siya sanay sa ganun. No? But then again, he has to comply sapagkat ito yung gusto ng nag-imbita. Ito yung napagplanuhan, ito yung napaghandaan ng isang host. So mga kapatid, minsan matatawa na lang talaga tayo sa klase-klaseng mga imbitasyon na dumarating sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo sa ngayon, ito rin po yung pagbasa natin patungkol sa isang imbitasyon. Meron itong isang talinghaga na kung saan isang hari na nag-imbita sapagkat meron isang ganap na gagawin sa kanilang pamilya. Pero yung mga inimbita, anong nangyari? Yung iba doon, hindi dumalo, no? Hindi sumipot. Baga nanghindian sila. Dahil na rin siguro sa kanilang ibang priorities sa buhay. Marahil kung titingnan natin, ganun din tayo sa ating buhay minsan, no? Minsan, lahat na lang ibigay sa atin, di pa tayo pumupunta. At isa pang nakakamangha dati daw, sa kapanahonan noon ni Jesus, dati daw, pag mayroong isang host na maghahanda, abay, hindi lamang pagkain, hindi lamang inumin ang ihanda, pati rin pala mga damit. So in a way, wala na ibang rason bakit hindi ka pa makadalo. No? Ba't ka pa matatakot na hindi makadalo na hindi ka naman in a way may layo sa kanila in terms sa pananamit. Ngayon lang siguro, although meron pa ngayong nangyayari gano'n na, sige, punta ka, ako nang bahala sa mga damit mo. Pero there are times na wherein ibibigay sa atin yung oportunidad na ganyan. Ganito dapat ha, ito dapat yung suotin mo, ikaw nang bahala nung style mo, basta ito yung motive. At minsan, ito rin ang magbibigay sa atin ng kumbaga hadlang. Na masasabi natin, ayoko na lang pumunta doon, kahirap maghanap ng susuotin. Ayoko na lang pumunta doon sapagkat, nako, gagasto na naman ako. Pero kung very close talaga yan sa iyo, bahay gagawa mo ng paraan yan. Gagawa natin ng paraan. No? Kaganda nga lang siguro kung yun yung mangyari. Sapagkat ito po yung paanyaya sa atin ng Diyos.
Itong hari, isang Diyos na patuloy nag-iimbita sa atin sa piging. Mga kapatid, alam naman natin na sa panahon sa ngayon, uhaw na uhaw tayo na magkakatipon. Kasi ilang buwan na ng mga narito, you're very blessed na nakakatipon tayo dito sa isang bahay. Yung iba na halimbawa na lamang, yung mga kapatid natin nagsubaybay lang sa live stream. So, pakiramdam natin yung kanilang, napapakiramdam natin yung kanilang pagkauhaw, no, sa Eucharistia, na kung saan sila mismo ang makapagtanggap ng komunyon, itong si Jesus. So, ganun pa man, sa ganitong sitwasyon natin, ipagdasal na lang natin ang bawat isa nawa. Nabigyan pa tayo ng lakas, nang aabot ang panahon na mabalik ito sa dati nating normal na nakasanayan. Kasi ayaw naman talaga natin sa ganitong setting, no? New normal. Ayaw natin. Gusto nating ibalik sa dati. Sino bang hindi gusto na maibalik dati na kung saan madali magyaya, kung saan madali mag-gather, na kung saan madali lang talaga magkakatipon-tipon. Di ba kaganda nun, ng time na yon? Nakakamiss. Pero ganun pa man, kailangan nating harapin ang mga pagkakataong ito, ang pangyayaring ito, kahit na din natin gusto. Gustuhin na rin natin, sapagkat ito na yung ipinapakita ng mundo sa atin. Mga kapatid, isang paanyaya po sa ating lahat ng Diyos na sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Yung ating Diyos ay lagi po talaga nag-iimbita sa atin. Kahit ano pang meron sa atin sa ngayon, kahit anong sitwasyon natin, ang Diyos laging andyan. Laging nag-iimbita sa kanyang piging. At sa kanyang pag-iimbita, marahil sa ating buhay, mayroong mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagkawatak-watak. Tayo'y, sinasabi nilang, we are prone to brokenness, kumbaga. No? Alam naman natin yan bilang isang tao. Wala naman talagang straightforward, so straight na biyahe natin. Along the way, meron talaga tayong mga karanasan sa buhay na kung saan masasabi natin, ano ba to? Panginoon, bakit ganito? Bakit kailangan ko pang maranasan itong pagkawasak sa buhay ko? But then again, imagine, ganun din naman yung naranasan ni Jesus ng Diyos, no? Hindi naman talaga ganun ka-perfecto ang kanyang buhay. Naranasan yung sakit, naranasan yung, kumbaga, kamatayan, naranasan yung hindi maganda. Pero until such time, anong nangyari? Naging matagumpay siya. Sapagkat para sa kanya, alam niya ang kanyang biyahe. Sapagkat para sa kanya, alam niya kung sino ang kasama niya. At yan ay ang walang iba, kundi ang Diyos Ama. So mga kapatid, sa ating buhay, inaanyahan tayo ng Diyos, lalo na sa kapanahunan sa ngayon, na rumisponde sa mga imbitasyon ng Diyos para sa ating lahat. Marahil sa ngayon, saan ba tayo inimbitahan ng Diyos? Siguro sa ibang pamilya, sa salo-salo, sa piging, no? Sa pagkainan. Nakakamangha ang ibang pamilya na kung saan meron pa silang elementong paghihintayan. Sinasabi nila, ayaw naming kumain kung hindi ka pa makauwi. Ayaw naming magsalo-salo hanggat hindi ka pa nakauwi. Diba, sadyang napakagandang pagmasdan, pakinggan sa isang pamilya. Sapagkat nandun yung kasaganaan na ang bawat isa tinitingnan bilang isang kayamanan, treasure. Yung iba naman nakakalungkot. Although nagkakatipon sila, pero hindi nag-uusap. No? Isang hamon siguro para sa kanila. Dito nga sa amin, sa mission station, kasi nga, meron naman talaga tayong mga cellphone, no? Minsan sa ating pagsalo-salo, natitempt tayo. No? Yung mga kamay talaga natin, nasalay na sa cellphone. No? Every time nakakain tayo, minsan, nag-uusap tayo pero yung ating kamay, minsan pag may vibrate, tutunog, nandun. No? Kakapkapin natin yung cellphone. At dahan-dahan natin titingnan anong meron diyan. Nakakatawa lang minsan sapagkat every time na meron kami mag-joke na lang minsan, prayer na tayo. At yung isa naming leader talaga sa pagdarasal, sabihin niya, wait po muna. Minsan nakakatawa, but then again, that's how the world is presenting to us this time. No? Iniiba na tayo, pero sana huwag nating kalimutan itong kalooban ng Diyos
Although sa kabaitan ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, ibinigay lahat ito para sa atin. So we can enjoy everything, itong kasaganaan. Huwag lang nating kalimutan na sa kabila ng lahat ng kanyang ibinigay sa atin, merong kaakibat na imbitasyon. Una na diyan, itong ating pagiging responsable. No? Pagiging responsable sa lahat ng bagay. O pagiging responsable sa iyo, sa kanila, sa Diyos, sa iyong pamilya, bilang isang anak ng Diyos. So tayong lahat, ginawa ng Diyos bilang mga mabuting tao. O lahat ginawa ng Diyos mabuti. Walang bahid. If you can still remember, during the time of our baptism, sa panahon ng binibinyagan tayo, di ba meron dong reto na kung saan binibihisan tayo ng puting tela. Minsan natatawa na lang tayo sapagkat minsan malaki yung bata, maliit yung tela. Pag wala talaga, panyo. As long as it will symbolize na itong puti, purity, at sinasabi doon na kumbaga, sinusuot mo na si Jesus. Pag sinasabi mong sinusuot mo na si Jesus, dala-dala natin yan hanggang sa ating katapusan dito sa mundong ito. At sana, yung mga ninang, ninong, huwag nyo itong kalimutan, no? Sa inyong kumbaga, responsibility bilang mga ninang at ninang, that this could somehow remind sa inyong mga inaanak. I-remind lang sa kanila na kayo, ginawa kayo ng Diyos bilang isang mga mabait na anak ng Diyos. No? Meron kayong mga values na kung saan kailangan nyong in-nurture, kailangan nyong pangalagaan. At tayo bilang mga ninong at ninang, minsan nakakalimutan din natin ito. Minsan tayo rin yung pasaway. Kaya kailangan natin itong panindigan din yung ating pagkaninong at ninang. Ito rin isang imbitasyon rin para sa ating lahat. Na pag sinusuot na rin itong cloth of Christ, kumbaga. No? Huwag nating kalimutan na sa ating pagsuot kay Jesus, kaakibat nito ang kanyang pagka-good, itong kanyang goodness. Na sa ating buhay, alam naman natin na along the way, may mga panahon na kung saan puti man ito, may panahon na kung saan nababahiran ito. No? Nababahiran. Dala ng ating kakulangan bilang isang tao. Dala ng ating mga kahinaan bilang isang tao. Kaya napuprone tayo doon sa isang banda bilang isang makasalanan. But then again, God is always inviting us. God is always inviting us na maibalik doon sa kanyang kaharian. Na maibalik doon sa kanyang kumbaga, tirahan, kaharian na kanyang pinaghahanda para sa ating lahat. Mga kapatid, itong imbitasyon para sa ating lahat ay ating choice na kung saan kailangan nating tugunan sa lalong madaling panahon. Huwag nating hintayin na darating ang araw na kung saan para bagang late na tayo. Na para bagang masasabi natin, sus, kung ano pa lang sana, matibay-tibay pa yung aking buto. Marahil araw-araw akong magsisimba. Marahil may pakita ko yung aking kagandahang loob sa aking kapwa. Marahil may pakita ko yung aking buhay na pakikisama sa bawat isa. Minsan kasi maluluhan na lang yung iba. Kung kailan komplikado na ang buhay, kung kailan binibigyan na ng taning ang buhay, ay saka palalabas yung kanilang kagandahang loob, saka palalabas yung kanilang anong meron sa kanilang kagandahan. Kaya wag nating hintayin yung ganon. Worst, kung kailan nandun na tayo, chinecheck na tayo ng Diyos. Kumbaga, ginadjudge na tayo ng Diyos patungkol sa ating ginagawa sa buhay. So mga kapatid, sa ating pagtitipon sa ngayon, tanungin ko ulit kayo, sa anong banda kayo iniimbita ng Diyos? Sa anong banda kayo iniimbita ng Diyos? Marahil marami kayong mga priorities sa buhay, pero sana huwag niyong kalimutan ang panawagan sa iyo ng Diyos. Isa na diyan, yung panawagan na magbago. Nang sa ganon, tayong lahat ay makapunta sa kanyang kaharian. Siya naman. Magsitayo po tayo. Pagpapahayag ng pananampalataya, tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, Ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga himao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama, kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa tawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kaniyang piging. Bilang kaniyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin tayo sa lahat ng antas ng uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, paniganawa nila ang mga dukha, may sakit, nangangugutom at mga inaalipusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangon muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa silang panatilihin, gamitin ng angkop at talagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos na makisalo sa piging ng kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoong aming Diyos, dingin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong piging. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin
na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay magpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, ng aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwain. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsasiyawit ng papuri sa iyo ng walang pumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ito niya. Pinagati-ati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malagaring Maria, ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat mulang parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasayaw ka sa dahilan makasa amin ang kaharian mo. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang buhay ko'y
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa na husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanwa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila at pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na yuhinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at na Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birin. Amen. Malabiring mapagpagaling sa mga may sakit. Panalangin. San Rafael Arcangel, Panalangin. San Roque, Panalangin. San Lorenzo Ruiz, Panalangin. San Pedro Calunsod, Panalangin. panalangin sa banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais siyang malapit ka sa kanyang krus. Binaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri pa sa salamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pamasa mo kami sa iyo nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Biren ng banal na puso ni Jesus. Panalangin. Biren ng banal na puso ni Jesus. Panalangin. Biren ng banal na puso ni Jesus. Panalangin. Magsiupo muna po sa mandali para sa ilang pasasalamat. Pasalamatan po natin ang sponsor sa araw na ito, ang Classer Faith sa pangunguna ni Brother Romy Austria, kasama ang Kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta, San Roque, San Juan Bautista at St. Louis de Montfort. Ganon din po ang mga naglingkod sa araw na ito. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating misa, si Reverend Father Rich Estrada, MSc, kasama si Reverend Angelo de Cados, MSc. Magsitayo na po tayo. So muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na makikisama sa ating live stream ngayon. At salamat rin po sa lahat, mga kaparokyano natin nandito sa Mission Station. Missionary. Salamat sa inyong patuloy na suporta, no? Sa lahat ng nagbigay, tulong pinansyal. Kung napapansin nyo, meron tayong diyang GCash, no? Mayroon pong mga kakilala natin na nagbigay na rin pala through GCash. Lalo na sa panahon sa ngayon, mahirap na rin po pusa kayong pupunta dito. So, in other way, meron ibang pamaraan para kayo mapagbigay tulong sa ating mission station through GCash. Yung iba, sa pamagitan ng mga sobre na mga binababa ng ating mga chapel leaders. So, maraming salamat sa inyong lahat. Nawa, mag-ingat kayo lagi diyan at hindi kayo matapukan ng mga sakit-sakit sapagkat mayroon na sa panahon sa ngayon. So ingat lang palagi at God bless you all.
Next Sunday, ang ating pong sponsor ay Cluster Love. Okay. So, sa pangunan ni Ate Sita Kundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo samantalang igagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit ng iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.